Ipinagpatuloy naman ng Kamara ang deliberasyon sa mga nakahaing panukalang nakatuon sa anti-political dynasty. Para sa update, live mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renya. Kate? Zay, naging mainit ang talakayan ng mga mambabatas sa isinagawang deliberasyon ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms matapos nang maaprubahan ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na inihain ni House Speaker Faustino Bogie III para gamitin bilang bersyon o working draft ng komite. Sa pag-uumpisa ng deliberasyon ng komite, sa pangunguna ni Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong, inanunsyo rito na gagamitin bilang working draft ang House Bill No. 6771 ni Speaker Bogie D para ma-consolidate ang 25 pang pending bills dahil ayon sa komite, nakatanggap ito ng mayoryang suporta mula sa mga kapwa mambabatas. Nakapaloob sa panukala ang pagbabago ng 4th degree sa family relationship at gawin itong 2nd degree na lamang. Papayagan lamang tumakbo ang magkamag-anak, isa sa national position, isa sa probinsya, isa sa lungsod, isa sa munisipalidad at isa sa barangay. Naglabas naman ng saloobin ng ilang mambabatas hinggil dito, kabilang na si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Para kay Erice, hindi siya sang-ayon dito dahil anya hindi nakapaloob sa probisyon ang parameters na nagtatakda ng political dynasty. Maliwanag sa ating konstitusyon, sa mga framers ng Constitution natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. One, it should promote equal access and opportunities to ordinary citizens for public office. Saad naman ni Dinagat Island Lone District Representative Kaka Bagao na sana'y magkaroon anya ng bukas na pag-uusap dito sa tinutukoy na working draft para mapasok din ang mga probisyon na nakapaloob sa kanilang inihaing panukala. Ako lang po, sana po medyo bukas pa tayo dun sa I agree that we should have a draft. Pahayag naman ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo at 4K Party List Representative Arlis Montes na ikonsidera pa rin ang opinyon ng ilang mambabatas dahil hindi pa naman pinal ang desisyon ng komite sa panukala. Yun ang intindi ko that is the working draft, but there is no finality. Nag-a-agree lang tayo na imbis marami tayong pag-uusapan, itong pag-uusapan natin kasi marami ng co-authors dito. Iko-consider ba yun kay Congressman Erice? Definitely, ipaglalabang ko yun. Hindi pwedeng ibaliwala. So pero, huwag tayo muna maghusga because wala pang desisyon But I am appealing and hoping that perhaps the committee can consider the positions, the points raised by our fellow congressmen to perhaps he can be given a chance to refine the bill still at this level so that we can come up with something that is acceptable to the authors. Nilinaw naman ni Assistant Majority Leader Adyong na maaari pa rin itong sumalang sa diskusyon sa plenaryo dahil hindi pa pinalang pag-aproba kaya't may pagkakataon din anya ang lahat na ilabas ang kanilang opinyon para sa pagkakapantay-pantay. Binigyang diin din ng mambabatas na 4 na dekada na ang hinintay ng publiko para maisabatas itong anti-political dynasty bill kaya pinabibilis na rin nila ang proseso. Everything that we have done here is within the adopted rules by which every step of the way we also always consult the members before we act on such a decision. It is collectively decided. Kanina nga nagkaroon pa nga ng botohan. So yes, definitely kung meron po silang gustong again ipahiwatig, may pagkakataon naman po yan sa period of amendments po natin once we deliver our committee report po sa plenary. 5 kongresista ang nagpahayag ng kanilang withdrawal sa pagiging co-author sa mga substitute bills na gagamitin bilang bersyon ng anti-political dynasty bill. Kabilang dito ang Kabataan Party List, ACT Teachers Party List, Akbayan Party List, Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice at Dinagat Island Lone District Representative Kaka Bagao.
Zay, nasa 20 mambabatas ang pabor na i-adapt ang mga naturang panukala bilang substitute bill ng Anti-Political Dynasty Bill, habang 4 naman ang hindi pabor sa naturang motion. Samantala, ipinahagi naman o ipinaabot naman ni Representative Adyong na ito na ang huling pagdinig ng Committee on Suffrage and Electoral Reform hinggil sa naturang panukala o nga Anti-Political Dynasty Bill, at nagpasalamat siya sa mga nakiisa sa pagpupulong, mula sa pagpupulong hanggang sa mga isinagawang public consultation sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Zay. Maraming salamat, Kate Renya.